Nag-ain na nga kahapon ang kanyang certificate candidacy sa pagka-vice-presidente si Senador Gringo Honasan. At kaugnay po niyan, makapanayan po natin live dito sa studio si United Nationalist Alliance Vice Presidential Candidate at Senador Gringo Honasan. Senador, good morning! Good morning, Igan, Good morning Aria. po. Thank you for this opportunity. Oho, binibitin nyo kami ng mga ilang linggo. At, ang tanong nga na, ba't parang natagal niya tayo inyong formal na desisyon? Ano pa yung mga kinonsidera nyo, binalanse nyo bago tuluyang sumama kahapon sa COMELEC kay Vice President Binay? Well, Igan, Ria, no? Ang una kong kailangan harapin at kumbinsihin, yung pamilya ko. Masyadong maraming pagkakataon na, noong mga nakaraang taon, na ginawa ko yung nararapat gawin bilang duty, no? Tungkulin, nang hindi ako nagpapaalam sa kanila. Ngayon, hindi ko na maaring ihiwala yung pagmamahal ko sa pamilya ko at yung pagmamahal ko sa bayan. Kaya talagang agonizing yon. Talagang nagdurugo yung puso ko. So ngayon, hindi pa rin ako masaya, pero excited ako dahil meron namang pagkakataon at puwang para sa huling pagkakataon, tumayo ako sa pambansang entablado at kausapin yung sambayanan. Pero hindi naman kayo ikukonsidera parang reluctant candidate, no? Well, reluctant talaga ako dahil okay. 2019, Igan, no, Ria? Magre-retire na ako eh. Eh, 5 na apo ko. So, I was looking forward to that. Alright, paano po kayo kinumbinse ni Vice President Binay? Definitely, you weren't the first choice. Diba? May mga pangalan na nandyan po si Senator Marcos. May mga kinonsidera bago ho kayo eh. Pero ano ho ang nagpakumbinsi sa inyo na sumama na sa laban niya? Ria, hindi naman si Vice President ang nagkumbinsi sa akin eh. May selection committee ang una. Yes. Vice Presidente ako ng una. Kasama ako sa humubog ng mga regulasyon at patakaran ng una. So, may selection process. Doon sa last choice ako, Ria, wala naman akong ego problems. Hindi naman ako nagpapa-importante. Pero tungkulin ko bilang Vice Presidente ng una, isang partido na tumutulong ako ngayon para i-organisa. Na i-consider seriously ang desisyon na ito. Ngayon, kung pabayaan ko yung standard bearer ng una na tumakbong walang running mate, ang kahihinatnan niyan ay magre-resign ako sa partido na tinutulungan kong buuhin. So parang tinignan niyo po siya parang Call of Duty. Yes, at ako naman ay mabuting sundalo. Pero ang hamon kasi sa tambalang ito, yung kinakarap pa rin mga kaso ng katiwalian po, no? Nitong si Vice President Jojo Binay na yun ang hinarap nyo sa mga nagdaang administrasyon. So, paano na-reconcile yun, Senador? Well, Iga, no, Rhea, meron tayong tinatawag na due process. Hindi maaring mabrul ito. Taasan ng kamay. Kaya nga meron tayong korte. Kung saan ihahain yung ebidensya kontra sa at para sa nasasakdal. Diba? Kung hindi natin bigyan ng respeto yon, magugulat kayo, Rhea, no? Igan, ngayon eh, nagbabasa na ako ng saligang batas natin. Opo. Article 1, no? Territory. No? Article 2, Declaration of Principles. Yung Article 3 ang mabigat nating pasanin at responsibilidad. Protektahan ang life, buhay, liberty, kalayaan, at property, yung ari-arian. Diba? Due process ang sinasabi niyan. Mahalaga yan. Ngayon kung itabi natin yan at umasa tayo sa perception, sa survey, at mawalang galang sa inyo, sa media, eh, ano pa ang katuturan ng ating demokrasya? So, hanggat hindi napapatunayan sa tamang korte, kahit sino man, hindi ako pwedeng humusga. Ngayon kung sa pangangampanya at kahit na mahalal, no, mapatunayan sa korte na may pananagutan, si Vice President o kung sino man, no, abay, tataguyod natin yon. Wala tayong magagawa. Mas, yun ang kikilalanin ninyo. Yes, pero hanggat hindi dumarating ang pagkakataon na yon, tungkulin natin na i-uphold yung tinatawag nating Bill of Rights. Reaction lang po, yung mga stalwarts ng una, Una kayo, Vice President kayo ng una, pero si Senator Enrile, Mayor Erap, ang ininderso ay si Senador Bongbong na makakalaban niyo po sa pag-abis. Si Senator Enrile at si former President Mayor Erap ay hindi miyembro ng una. Kaalyado. Miyembro sila nung una koalisyon, noong 2013. Okay. Nung irehistro namin yung una bilang partido,
isang partido na siya. Mhm. So hindi na doon kasama sina Senator Enrile at si President. Hindi kayo nagkausap nitong dalawang... Nagkausap pa ni Senator Enrile. Okay. At sinabi nga niya na wala naman siyang kamalay-malay na, dahil alam niyo naman, di ba, ang relasyon namin, Opo. wala naman siyang para kamalay-malay mag-ama. na magdedesisyon ako na tumakbo bilang Vice Presidente. Alright, ang sinabi niyo ho, dumaan kayo sa konsultasyon, pangungumbinsi rin sa inyong pamilya. Yes, so. Ano ang sinabi ng mga anak niyo? Ang problema ko lang talaga, Ria, yung bunso kong anak. Yung wala pang pamilya, no? Sabi niya sa akin, Papa, umiiyak sa harap ko, no? Hindi naman ako nagdadrama rito. Sabi niya sa akin, Papa, wala ka nung ako'y isilang, nung pinanganak ako. Wala ka nung bininyagan ako. Wala ka nung nag-graduate ako nung high school. Nasa entablado ako para tanggapin yung diploma. Sabi niya, pinikit ko yung mata ko. Hoping na pagbukas ng mata ko, nandiyan ka na. Wala ka nun. Wala ka nung nag-18 years old ako. In short, ang dami mong atraso sa akin. At ngayon na malapit na kitang patawarin at malapit na tayong maging friend, Biglang eto naman. biglang magpapaalam ka na naman na alis ka. Sabi ko, anak, unawain mo naman na ang kailangan ko sa inyo is kung hindi kayo maaring maging 100% na maunawain kasama ng mga kaibigan ko, paano ako magiging 100% sa likod ng standard bearer ng una? So sabi niya, okay, para wala nang masyadong usapan. Pwede ba? Kung ano man ang desisyon mo, lalo na kung mag-decide ka na kumandidato, pagbalik mo, huwag ka nang aalis. Go home permanently. At kung pwede, pagbalik mo, buhay ka. Sabi ko, okay, yung second part, kayang-kaya ko yun. Yung buhay. Yung pagbalik permanently, panahon lamang ang magsasabi niya. Okay. Senador, Vice Presidente, no? Ito'y isang hakbang pataas sa pinakamataas mong nahawakang at nasumpaang posisyon. Ano yung, kung mananalo, ano yung nakapokus ka ba? Anong portfolio na hahawakan mo? Hindi ko alam yun na, Iga, no, Rhea. Oo. Pero ang maliwanag dito ay may Vice Presidente para sa mga pagkakataon na kung mawalan ng kakayahan yung Pangulo para ipatupad yung tungkulin niya, nandiyan yung Vice Presidente para i-assume yung duties niya. So, ako may portfolio o wala, hindi naman problema yun. No? Pero, alam mo, Igan, kaya ako ngayon parang nabibigla ako sa bilis ng takbo ng Parang aligaga ka pangyayari. pa. Oo. Dahil 1 month ago, hindi tayo mag-uusap ng ganito. Hindi ako nag-volunteer dito, no? Hindi ko inisip to, hindi ako nagpresenta. May statement pa nga kayo na ano siya, parang it's a painful joke. Sabi ko, napakasakit naman ng Nabiro tadhana na yan. magbiro, Oo. no? Pero ako handa ako. Sabi ko nga Sundalo ka sundalo tayo, ano? Senator, noong nagkaroon ng kudeta sa Cory administration, no, magkabilang panig ho kayo ni Vice Mayor Binay. Paano ho na-reconcile ngayon ng inyong mga, differences? O talagang ibinaon niya na sa nakalipas kung ano man yung nangyari? Yung mga ganung pangyayari, Rhea, hindi natin pwedeng ibaon sa limot yun, no? Mahalaga yun sa development natin as human beings. So, tama. Then Mayor Binay, ako then Colonel Onasan. Magkabilang panig kami. Oo. Pero ang pinaglalaban namin, parehong prinsipyo. Di ba may kasabihan, your adversaries define you. So you honor your adversaries. Ngayon naniniwala kami sa pareho pa ring paniniwala na pinanindigan namin nung panahon nung nung ating Pangulo ngayon. At sabi nga we were looking for each other during those days. No, we were hunting each other down. Now we have found each other. Okay, good luck sa mga kapwa natin Bicolano. Igan ano ba? Bingo? Bihon? Hindi, ayaw nila ng bihon. Bingo. Bingo pa rin. Bingo. Alright. Ganun talaga. Good luck po. Yan, United Nationalists. Igan, Rhea. Thank you. Una Vice Presidential Candidate po at Senador Gringo Honasan.